Okay, sige. Ang mga source na binigay mo sa amin para sa araw na 'to, parang isang legal theological thriller. May malaking problema, kasalanan, tapos may biktima, yung buong sangnilikha. At parang may isang legal loophole na kailangang solusyonan ng Diyos. Pero ang catch, kailangan niyang ayusin lahat ng hindi sinisira yung sarili niyang mga patakaran. Doon tayo magsisimula. Ang sentral na tanong talaga na lumabas mula sa material na to ay ito eh. Bakit kinailangan ng isang walang hanggang, walang limitasyong Diyos na maging isang nilalang na nakakulong sa espasyo at oras? So ang misyon natin ngayon ay himayin itong napakakomplikadong plano kung saan ang anak ng Diyos ay naging nilalang para kumbaga legal na manahin ang kapangyarihan sa space-time at para tuluyang puksanin ang kasalanan. Tara, buksan na natin tong kasong to. Based sa teksto, ang unang eksena, yung paglikha ng Diyos sa espasyo-oras. Pero heto agad yung unang twist. Yeah. Kasabay ng paglikha ang ikalawang persona ng Diyos, yung anak, kusang loob niyang isinuko yung karapatan niya, yung pagmamay-ari niya dito. Agad-agad. Bakit, di ba bakit niya bibitawan yung isang bagay na siya rin naman ang lumikha? Parang ang laking sakripisyo sa simula pa lang. Dito nga nagsisimula yung buong legal na kaso eh. Ang paliwanag sa source, direkta itong konektado sa problema ng kasalanan. Kasi bago pa man likahin ng anumang bagay, nagdesisyong na ang Diyos na pahihintulutan niya yung posibilidad ng kasalanan, pero sa isang takdang panahon lang. At dahil ang Diyos ay perfectong banal, hindi niya kayang makasama o tiisin yung kasalanan. Anumang nilalang na may bahid nito ay literal na matutupok kung direktang maharap sa kanya. Okay, so parang siya isang nuclear reactor. Kailangan ng concrete shielding para hindi masunog lahat sa paligid. Eksakto, magandang analogy yan. Dahil dyan, kinailangan ng Diyos na itago yung direktang presensya niya sa loob ng kanyang nilikha. Para siyang araw na sobrang tindi ng liwanag at init. Kailangan mo ng atmosphere, di ba? Isang filter para maranasan mo yung init at liwanag nang hindi ka nasisira. So itong buong creation o space-time ay hindi lang basta isang stage play. Ito yung shielding mismo. Ganyan nga yung paglalarawan ng teksto. Yung espasyo-oras ang nagsisilbing panangga. At sa loob ng shielding na yan, syempre hindi pwedeng walang mamahala. Kailangan mo ng isang kinatawan, isang otoridad na kayang makipag-ugnayan sa mga nasa loob nang hindi sila napapahamak. Dito na siguro pumapasok yung konsepto ng pangalan ng Diyos na inilagay sa trono. Pero ano ba itong pangalan? Kasi hindi ito yung pangalan na isusulat mo sa ID, no? Ito ay parang sa business. Kung sino ang may-ari ng brand name, siya ang may-ari ng buong kumpanya. Kasama lahat, assets, kapangyarihang magdesisyon. Ganun ba ang paggamit ng salitang pangalan dito? Ganyan-ganyan ang konsepto, napakagandang analogy niyan. Ang pangalan sa kontekstong ito ay ang titulo ng pagmamayari, yung deed of sale ng buong kalawakan kumbaga. Ito yung sumisimbolo sa kanyang kabuuang pagmamayari, kapangyarihan sa pamamahala at karapatang humatol. Kaya ang sino mang magmana ng pangalan ng Diyos, siya rin ang magmamana sa espasyo-oras mismo. Siya ang magiging legal na may-ari at tagapamamahala. Okay, so may trono at may titulo ng pagmamay-ari na nakapatong doon, naghihintay ng karapat-dapat na tagapagmana. Sino ngayon ang kwalifikadong umupo doon at angkinin yung pangalan? Dahil kung ito ay kumakatawan sa perpektong Diyos, sigurado napakataas ng standard. At dito na nga lumalabas yung isang malaking theological na palaisipan. Kasi malinaw na sinasabi sa teksto, tanging isang nilalang, naganap na walang kasalanan, ang karapat-dapat. Okay, teka. May paradox dito. Ang pwedeng magmana ay dapat isang nilalang na walang kasalanan. Pero ayon na rin sa premise kanina, ang Diyos lang ang walang kasalanan at hindi siya isang nilalang, di ba? Paano nangyari yon? Parang sinabi mong, kailangan lumahok sa karera yung isda, pero sa lupa gaganapin. Paano nire-resolve ng teksto yung imposibleng kondisyon na yon? Eksakto. Yan ang mismong dilema. Paano magmamana ang isang nilalang kung ang kwalifikasyon ay pagiging perpekto, na taning ang manlilikha lang ang mayroon? Well, ang solusyon na inilahad ng source ay yung pinakaradikal sa lahat.
Ang Diyos mismo ang kailangang maging isang nilalang. Ang ikalawang persona ng Diyos, kailangan niyang pumasok sa sarili niyang sistema para matupad yung kondisyon na siya rin ang nagtakda. Sige, sundan natin yung lohika ng source. Pero, hindi ba parang napakakomplikado kung ang Diyos ay all-powerful, bakit niya kailangan dumaan sa ganitong legal na proseso? Hindi ba niya pwedeng sabihin na lang na ako ang may-ari tapos ang usapan? Anong sabi ng teksto dyan? Magandang tanong yan kasi ipinapakita nito yung karakter ng Diyos ayon sa material na to. Hindi lang siya basta makapangyarihan, siya ay makatarungan. Ayaw niyang basta agawin o kunin ng pamamahala. Gusto niyang manahin ito ng legal, sa ilalim ng mga batas na siya mismo ang gumawa. Ito ay isang pagkilos na nagpapakita ng katarungan, hindi lang ng purong kapangyarihan. At dahil siya ang tanging makakatayo bilang isang walang kasalanang nilalang, siya lang ang pwedeng maging karapat-dapat na tagapagmana. Okay, naintindihan ko na yung legal na framework. Isang perpektong nilalang ang kailangan, kaya ang Diyos naging nilalang. Pero parang may kulang. Saan pumapasok yung tao, si Adan? At bakit nabanggit din sa source mo yung mga anghel? Parang may backstory dito na kailangan nating malaman para mabuo yung puzzle. Tama. Meron ngang backstory. Ayon sa teksto, nakita na ng Diyos na may mga anghel na magre-rebelde at magkakasala. Ang orihinal na plano pala, bago pa man ang lahat, ay para sa ikalawang persona na magkatawang tao bilang si Adan. At ang mission niya bilang Adan ay gawing perpekto yung konsepto ng malayang kalooban, yung free will, sa pamamagitan ng perpektong pagsunod na magtatapos sa pagpasa ng krus. At ang krus sa kontekstong ito ay hindi lang basta parusa, ito ang naging mekanismo, yung formal na transaksyon para legal niyang manahin yung pangalan at yung buong espasyo-oras. Wow! Ibang kinasilong idea na yon, na ang krus ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng kasalanan, kundi ito ang formal na pagpirma ng kontrata para sa pamana. That's a game changer in terms of perspective. Pero may isang parte sa source mo na medyo napakunot-noo ako. Binanggit doon na ang unang Adan ay pansamantalang tagapamahala sa loob ng Hades. Akala ko ba si Adan nasa Garden of Eden? Paano ipinapaliwanag ng text yung connection na yan? Kasi parang magkaibang kwento yan. Magandang tanong at nahalaga yang linawin. Nililinawin kasi ng source na yung daigdig na pinamahalaan ng unang Adan ay hindi pa ang finished product. Inilalarawan ito bilang nasa loob ng Hades, na sa kontekstong ito hindi yung impyerno na may apoy kundi parang isang quarantine zone para sa mga nagkasalang anghel. Si Adan ay inilagay doon bilang sabihin nating isang pansamantalang caretaker sa isang lugar na under quarantine, bago pa man dumating yung ikalawang persona, yung tunay na Adan, para ayusin at angkinin ang lahat. Okay. So, may nauna ng plano para sa anak na maging Adan at may konsepto rin ng pagiging panganay, firstborn. Paano nito binabago yung relasyon ng Diyos sa kanyang mga nilikha? Kasi parang nag-iba yung kanyang posisyon mula manlilikha, naging isa na siyang kapatid. Dito na pumapasok yung pinakamalaking pagbabago sa relasyon. Sa pagiging isang nilalang, ang Diyos Anak ay naging panganay sa lahat ng nilalang. Nakuha niya yung titulong yon. At dahil dito, nagkaroon ng paraan para makita ng ibang nilalang na tinatawag niyang mga nakababatang kapatid ang Diyos nang hindi sila namamatay. Siya ang naging tulay. So parang siya yung astronaut na unang lumabas sa spaceship para ipakita sa lahat na okay lang, ligtas dito, ganito ang paraan? Magandang analogy yan. At hindi lang niya ipinakita, pinatunayan niya hanggang sa huli. Siya ang naging modelo ng perpektong pagsunod sa Diyos Ama hanggang kamatayan. Ang punto dito, ayon sa teksto, ay pinatunayan muna niya na siya ay karapat-dapat bilang isang nilalang, bago siya umakyat sa trono ng pamamahala. Hindi ito basta ibinigay, pinaghirapan at napanalunan niya. So, heto na naman tayo sa isang tila kontradiksyon. Paano siya sabay na bugtong na anak, only begotten son, at panganay na anak, firstborn son? Sa unang pandinig, magkasalungat yan. Yung bugtong nagpapahiwatig ng pagiging natatangi, walang katulad. Habang ang panganay naman ay nagpapahiwatig na may mga kasunod, may mga kapatid. Paano pinagkakasundo ng source yung dalawang ideyang ito?
Ang fascinating dito ay yung paliwanag na magkaiba yung kanilang papel o function. Siya ang bugtong na anak dahil sa kanyang kalikasan bilang Diyos, ang manlilikha. Iisa lang siya sa esensya na yon, walang kapantay. Siya naman ay naging panganay na anak dahil sa kanyang tungkulin bilang isang nilalang, ang tagapagmana at huwaran. Yung pagiging panganay ay isang titulong nakuha niya nang siya'y pumasok sa sistema ng mga nilikha. At napakahalaga ng pagkakaibang ito kasi ayon sa teksto, yung mga kapatid ay mga nilalang na nagiging imahe ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa huwarang ipinakita ng panganay. Ngunit siya pa rin ang nag-iisang anak na Diyos mismo. Ipinapaliwanag ng source na ang isang nilalang kahit maging anak sa pamamagitan ng pag-ampon o pagsunod ay mananatiling nilalang. Ang bugtong na anak, kahit naging nilalang, ay nananatiling Diyos sa kanyang kalikasan. Hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Okay, malinaw yan. Ngayon, papunta na tayo sa pinaka-crucial na tanong, lalo na para sa mga nilalang na kasama sa kwento. Kung siya ang nag-iisang tagapagmana, paano nakasama sa pamana yung mga tinatawag na kapatid? Ano ang mekanismo para dyan? At dito natin makikita yung kabuuan at kagandahan ng buong plano ayon sa paglalahad ng teksto. Bilang bugtong na anak, minana niya ang lahat mula sa Ama. Ito yung kanyang likas na karapatan bilang Diyos. Walang pwedeng makipagbahagi doon. Ngunit, bilang panganay na anak, bilang isang nilalang, ibinabahagi niya yung pamanang yon sa kanyang mga kapatid na nilalang din. At ang pamanang ito ay partikular na tinukoy sa teksto bilang yung 1,000 taong kaharian. Sandali, linawin natin to kasi ito yata yung pinakabuhol ng lahat. Sinasabi ba ng source na kung hindi siya naging tao o nilalang, mananatili siyang tagapagmana pero mag-isa lang siya, na walang ibang makikinabang, na ang buong konsepto ng pagiging tao niya ay sa esensya isang legal na paraan para makapagpamana sa atin. Grabe, binabago niya na buong pagtingin sa Pasko kung ganon. Iyan mismo ang pinupunto ng teksto. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang maging nilalang. Kung minana niya ang lahat bilang Diyos lamang, walang paraan para maibahagi ito sa mga nilalang. Dahil may malaking agwat sa kalikasan, di ba? Ang isang nilalang ay hindi maaaring maging Diyos. Pero sa pamamagitan ng pagiging panganay na kapatid na nilalang din, nagkaroon ng legal at relational na tulay. Binuksan niya ang isang pintuan na imposibleng mabuksan kung hindi siya pumasok sa mundo ng mga nilalang. Wow, okay. So, yung pagiging nilalang niya ang nagbukas ng legal na paraan para ang mga nilalang ay magkaroon ng parte sa mana. Kung hindi siya naging isa sa kanila, mananatiling sarado yung pintuan na yon. Ang buong prosesong ito, mula sa pagsuko ng karapatan hanggang sa krus, ay para pala buksan ang pinto para makibahagi ang mga nilalang sa pana ng Diyos. Oo. At nagtatapos yung teksto sa isang mahalagang paala na kahit sa kanyang anyong nilalang at tungkulin bilang panganay, siya'y Diyos pa rin na dapat sambahin. Hindi nabawasan yung kanyang pagka-Diyos nang siya'y naging tao. At sa huli, bilang ang nag-iisang karapat-dapat na tagapagmana at hukom, siya ang hahatol sa lahat. Wawakasan ang kasalanan at ang lahat ng sumusuway sa utos ng pag-ibig. At sa puntong iyon, ayon sa source, dun pa lang makukumpleto ang paglikha. Kaya bilang pagbubuod, yung pagiging nilalang ng Diyos, ayon sa pananaw na ito, ay hindi lang isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. So, sa madaling salita, ang buong kwento ay hindi lang basta drama, para siyang isang napakakomplikadong kaso sa korte ng kalawakan. Isang legal at theological na proseso para manahin ng espasyo-oras, puksain ang kasalanan, at higit sa lahat, bigyan ng pagkakataon yung mga nilalang na maging bahagi ng kanyang pamilya at pamana. Isang plano na sumasaklaw mula sa simula ng paglikha hanggang sa katapusan nito. At para sa iyo na nakikinig, iwanan ka namin ng isang tanong na maaaring pag-isipan. Sinasabi sa teksto na ang paglikha ay makukumpleto lamang sa oras na mapuksa ang kasalanan. Kung gayon, ano kaya ang ibig sabihin nito sa pagtingin natin sa mundo ngayon? Isang daigdig na ayon sa ideyang ito ay nasa proseso pa lamang at hindi pa ganap na tapos.